Hi guys! Welcome back to my channel. So panibagong topic na naman yung pag-uusapan natin ngayon with regard to e-travel registration. So especially kung ikaw ay pabakasyon pa Pilipinas at babalik na rin sa iyong pinagtatrabuhang bansa, so kailangan natin ng e-travel kasi ito ay part ng requirements pag tayo ay nagbabakasyon. Siyempre guys, kung bago ka dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-support sa aking channel. Please subscribe to my channel, hit the button below, and like and share my video dun sa mga sa tingin nyo nangangailangan itong video na to. So maraming salamat, daghang salamat sa inyong panunod. Thank you so much sa inyong support dito sa aking channel. So yun na nga po guys, no? So mayroong mga requirements pag tayo ay magbabakasyon. So marami na rin tayong mga vlog dyan sa ating channel, especially dun sa employment contract verification. Kasi part yan ng overseas employment certificate pag tayo ay kumuha ng OEC. So nandiyan na sa video natin guys kung ano-ano yung mga requirements pag tayo ay magbabakasyon pa Pilipinas. So ito na nga yung last part, 3 days before to your vacation. So ito na nga yung last part na ating kailangan, which is yung e-travel. So take note lang guys, yung e-travel is required to ng arrival at saka yung departure. So bali ito nga yun guys, no, yung quick tutorial natin with regards to e-travel. So pagdating natin dun sa Google guys, click lang natin tong e-travel. Kung wala ka pang account, create an account. Lagay mo lang yung email address mo dito. Then continue. Then dun sa registered mobile number mo, so dito guys, pwede mong gamitin yung abroad mobile numbers mo kasi pauwi ka pa naman. So pwede mong gamitin yung mobile number mo dito para makapasok ka with regards to the OTP. So isi-send yung OTP para makapag-registered ka dito. Then once na-receive mo na, continue mo lang, then create your password. Confirm your password, continue mo lang. So bali ito na yun guys, no? So dapat guys, reminders lang dito, dapat meron kang ready available na picture para kasi mag-upload ka ng picture dito. So ito na yung mga details doon sa e-travel registration natin. So personal information, permanent country of residence. So ilalagay mo lang lahat yan guys. Yung details mo. So ito na nga yung new travel declaration. So lagay mo lang yung details mo dito. Yung purpose of travel, yun nga, OFW. Tapos kung ano yung flight or airlines na yung sasakyan. So ilalagay mo rin yan. Tapos kung saan ka nang gagaling. So ilalagay mo yan. So ito yung arrival natin guys na e-travel. So yun nga ang sinasabi ko, pag departure, iba naman yun guys. So kailangan ng arrival at saka departure ng e-travel registration. So kung kailan yung dating mo guys, lagay mo lang lahat dito yung mga details. Yung departure mo, tsaka yung arrival mo papunta ng Pilipinas. Then, kung meron kang dapat i-declare guys, just click yes. So most likely naman yan guys, ang mga tanong dyan is mga answerable as no. Kung wala ka namang bit-bit na ganong declaration. So most likely yung sabi ko nga is no, then dito sa declaration signature. So merong e-signature dito guys. Enter mo lang yung e-signature mo. It can be laptop or mobile phones. So pwede siyang gamitin. Then submit. So bali ito na yung pinaka e-travel registration natin guys. So ito yung barcode. Then ito na yung details mo dito, yung pangalan mo, yung details mo ng e-travel mo. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong support dito sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Daghang salamat sa inyong support. See you next time guys. Bye-bye!